Hindi masama ang maging isang labandera. Ang masama ay ang mapanghusga at pagtawanan ang mga taong may ganitong uri ng hanap buhay. Wala naman silang ibang ginagawa kundi ang manggahanap ng paraan para mabuhay ang mahal nila sa kanilang mga buhay. Tahimik na nakaupo ang 19 anyos na dalaga na si Rebecca na siyang anak ng isang labandera habang hinihintay ang resulta ng kanilang exam. Habang naghihintay si Rebecca, ay narinig nito ang bulong-bulungan ng ilang kaklase niya sa likod. Tumatawa-tawa ang mga ito. At kahit pa hindi sila diretsyong nakatingin sa kanya, alam niyang siya ang pinag-uusapan ng mga to. Uy, narinig niyo na ba? Labandera lang pala ang nanay ni Rebecca. Imagine, nasa private school tayo tapos ganun lang ang trabaho ng nanay niya. Sabi ng isa habang tinatawanan ng iba. Siguro, kaya laging simple lang ang suot niya kasi hindi afford ng nanay niya ang tuition dito. Dagdag pa ng isa na lalong nagpasimangot kay Rebecca. Hindi na napigilan ni Rebecca ang pagpintig ng kanyang mga tenga. Kahit pa gustuhin niyang manahimik at baliwalain ang naririnig, masakit pa rin sa kanyang pride ang mga komento ng mga ito. Tumayo siya at humarap sa grupo ng mayayamang kaklase. Pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang boses. Ano bang problema niyo? Tanong niya, nakataas ang kilay at nakahandang makipagtalo. Oo, labandera ang nanay ko. At ano naman ngayon? Nagkatinginan ang mga kaklase niya at tila nagulat na hinarap sila ni Rebecca. Pero imbis na matakot tumawa ang isa sa kanila. Wala lang, nakakatawa kasi. I mean, parang hindi ka naman kasi bagay dito. Hindi ba nahihiya ang nanay mo na magbayad ng tuition mo rito? Napasikip ang dibdib ni Rebecca. Hindi niya magawang ipagtanggol ang ina. Dahil sa totoo lang, may bahagi ng puso niya na ikinakahiya niya ito. Pero kahit hindi niya maipaglaban ang nanay, hindi niya hayaan na siya mismo ang apihin. Hindi ko kailangan ng paliwanag niyo. Sagot niya, pilit na pinapanitiling matatag ang boses. Walang kinalaman ang trabaho ng nanay ko sa kung paano ako mag-aral o kung gaano ako katalino. At hindi rin iyon sukatan ng pagkatao ko. Pinilit niyang umiti kahit alam niyang may halong galit at pait yun. At kung sa tingin niyo, mas mataas kayo dahil lang may kaya ang mga magulang niyo, kayo ang dapat mahiya, hindi ako. Dahil kahit labandera lang ang nanay ko, hindi siya namimintas ng iba para lang masabing mas mataas siya. Napatahimik ang grupo saglit pero hindi nagtagal. Isa na namang kaklase ang humirit. Aba, matapang ka rin pala. Pero sa totoo lang, hindi ka talaga bagay dito. Sa labas, makikita mo na kung sino talaga ang may kaya at kung sino ang hindi. Nag-init ang ulo ni Rebecca pero imbis na umiyak at tumiklop, tumawa siya ng may panginsulto. Kung yan lang ang batayan nyo ng pagkatao ng isang tao, kayo ang mas nakakatawa. Pero sige, ipagpatuloy nyo lang ang panghuhusga dahil sa huli ang mahalaga, hindi ako natatakot humarap sa mga katulad nyo. Naglakad siya papalayo sa grupo kahit bumibigat ang kanyang dibdib at tila may pangingilig ng luha sa kanyang mga mata. Alam niyang kahit papaano, ipinagtanggol niya ang kanyang sariling ina. Ngunit sa loob-loob niya may kirot pa rin dahil ang totoo, hindi niya pa kayang ipagtanggol ang ina niyang pilit nagsasakripisyo para sa kanya. Habang naglalakad si Rebecca pa uwi, nag-aalala siyang bumalik sa kanyang ina. Pagpasok niya sa bahay, agad niyang naamoy ang amoy ng sabon at tubig. Alam niyang naglalaban na naman ang kanyang nanay. Sa hindi maipaliwanag na dahilan para siyang naiinis sa tuwing nakikita niyang abala ito sa kanyang gawain. Kaya't agad siyang nagpasya na makipagtalo. Nandito ka na naman, Nay. Sagot niya ng may pagtataray. Tinutok ang mga mata sa ina na nakababa ang ulo habang nagbabanlaw ng mga damit. Hindi ka ba napapagod? Baka naman mas okay kung humanap ka na lang ng ibang trabaho. Ang dami ng ibang pwedeng gawin. Natigilan ng ina, parang nahulog ang mga damit sa kanyang kamay sa mga salitang binitiwan ni Rebecca. Anak, wala naman akong ibang alam na gawin. Alam mo naman na kailangan natin ng pera. Sagot ng kanyang ina sa mahinang tinig, puno ng pangunawa at pag-asa. Ngunit hindi na napigilan ni Rebecca. Oo, pero sobra na.
Lahat na lang ng ginagawa mo ay labandera. Nakakahiya. Pati ba naman ako? Sinasaktan mo sa mga desisyon mo. Parang hindi mo man lang naiisip na nasa private school ako at hindi ako dapat nahihiya sa mga klase ko. Rebecca, hindi ko kasalanan na isa lang akong labandera. Gusto ko lang makapag-aral ka at magkaroon ng magandang kinabukasan. Sinasakripisyo ko ang lahat para sa iyo, anak. Sagot ng kanyang ina, subalit hindi na ito nagtagal at nahulog na ang kanyang mga luha. Ngunit hindi iyon umabot kay Rebecca. Sa halip, naramdaman niyang napuno siya ng galit at kahihiyan. Ang dami niyo pang sinasabi, Nay. Pati pag-aaral ko, inaatake mo. Kung hindi mo kaya, baka dapat lang na isipin mong tumigil ka na. Naisip mo na ba kung paano ako? Nahihiya na ako sa'yo. Rebecca, anak. Napapaluha na ang ina. Hindi mo ako nauunawaan. Gusto ko lang magtagumpay. At kung sa tingin mo ang hirap ng buhay ang magtuturo sa akin ng leksyon, nagkakamali ka. Sigaw na Rebecca na puno ng galit. Lahat ng tao natatawa o naaawa sa sitwasyon natin. Palagi na lang akong naiilang. Pwede bang sa susunod, isipin mo na lang ang gusto ko, hindi ang gusto mo? Tumalikod siya at nagmamadaling umalis sa kusina. Hindi na nagawang pahalagahan ang mga salitang binitawan ng kanyang ina. Sa kanyang puso, may sakit na dulot ng pagkahiya at galit. Nag-iwan ito ng sugat na nag-uugat mula sa kanyang mga damdamin. Ngunit kahit gaano pa man siya kalalim ang galit, alam niyang sa likod ng lahat ng ito, may puso pa rin ang kanyang ina na handang magsakripisyo para sa kanya. Dumating ang araw ng parent-daughter event sa paaralan at kahit alam ni Rebecca na kinakailangan ng kanyang ina na dumalo, hindi niya naiwasang makaramdam ng pag-aalinlangan. Habang nag-aayos siya sa kanyang kwarto, inisip niya kung paano niya maitatago ang pagkahiya sa kanyang ina. Bakit kailangan pa nating umalis ng maaga? Hindi mo pa natatapos ang mga damit? Tanong ni Rebecca. Nakatingin sa kanyang ina na nag-aayos ng mga labahin sa sulok ng bahay. Para makapag-ayos na ako at makasabay na sa iyo, anak. Sagot ng kanyang ina, subalit umiinog pa rin ang kanyang mga kamay sa paghuhugas ng damit. Hindi, dapat magbihis ka ng maayos. Nakakahiya ang suot mo. Sagot niya, hindi na nag-atubiling ipahayag ang kanyang damdamin. Baka isipin ng mga klase ko na hindi mo kayang makisabay. Anong iisipin nila sa akin kapag nakita kang nakasuot ng ganyan? Rebecca, ito ang kaya ko. Hindi ko kailangan magmukhang mayaman para makasama ka. Ang mahalaga, nandito ako sa tabi mo. Tugon ng kanyang ina, ngunit hindi na ito nakapagpigil sa mga luha. Naiintindihan mo ba na maraming tao ang nakatingin sa atin? Ayokong maging kahihiyan. Pasigaw na sagot ni Rebecca. Pilit na pinapabayaan ang damdamin ng kanyang ina. Kung hindi ka maghahanap ng maayos na damit, hindi na lang kita isasama. Sa totoo lang, mas gusto ko pang mag-isa na lang. Sa kabila ng mga salitang binitawan ni Rebecca, nagdesisyon ng kanyang ina na iwan ang mga damit at lumapit sa kanya. Sige, kung ayaw mo akong isama, wala namang problema. Pero sana maintindihan mo na ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi nakabase sa kung ano ang suot ko. Ang mahalaga, nandito ako, handang makinig at sumuporta sa iyo, anak. Nang marinig ito, umalis si Rebecca sa kanyang kwarto. Galit pa rin ang bumabalot sa kanyang puso. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa paaralan, nag-aalala pa rin siya tungkol sa maaaring mangyari sa event. Sa loob-loob niya, parang gusto na lang niyang iwasan ang kanyang ina, ngunit hindi niya magawa. Pagdating sa venue ng event, maraming magulang ang nakadamit ng magagarang damit. Hindi na nakapagpigil si Rebecca at pinagsaluhan ng kanyang galit sa ina. Bakit hindi mo man lang pinilit ang sarili mo maghanap ng mas maayos na kasuotan? Ang pangit mo naman tingnan. Sabi niya sa matigas na boses, hindi na nag-atubiling ipakita ang kanyang hinanakit. Anak, wala akong ibang magagawa. Ang importante, nandito ako para sa iyo. Sagot ng kanyang ina. Subalit may bahid na ng panghihinayang ang boses nito. Minsan, mas mabuti pang wala ka na lang talaga. Sagot niya, umiwas sa kanyang ina. Hindi na kayang ipakita ang sakit sa kanyang puso. Habang abala ang mga kaklase sa pag-uusap at pagtatawanan,
Naramdaman ni Rebecca ang hirap ng kanyang sitwasyon. Kahit anong gawin niya, hindi niya maalis ang amoy ng pag-iyak ng kanyang ina na bumabalot sa kanyang isipan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pinilit niyang ipagmalaki ang sarili kahit may kasama pang kahihiyan. Sa kanyang puso, patuloy na umuusbong ang galit at pagkapahiya. Ngunit hindi na niya alam kung paano ito itatago sa harapan ng kanyang ina. Ang mga ngiti ng mga klase at ang kanilang mga komento ay tila isang pangaasar na walang katapusan na lalo lamang nagpapantig sa kanyang tenga. Isang linggo matapos ang parent-daughter event, habang naglalakad si Rebecca pauwi mula sa paaralan, isang balita ang bumagsak sa kanyang mundo. Nagkaroon ng aksidente ang kanyang ina habang naglalaba sa ibang bahay. Agad siyang napahinto sa kanyang mga hakbang. Sa isang iglap, tila huminto ang oras at ang kanyang puso ay tila naglaho. Nang makarating siya sa bahay, nakita niyang puno ng mga tao ang kanilang tirahan. Nakaayos ang mga upuan at may bulaklak na nakakalat sa paligid. Ngunit hindi na niya kayang tingnan ng mga tao. Ang tanging nasa isip niya ang kanyang ina. Pumasok siya sa loob at narinig ang mga bulungan ng mga tao. Lahat sila ay nagdadalamhati para sa pagkawala ng kanyang nanay. Bakit? Bakit nangyari to? Bulong niya sa sarili habang papasok siya sa kwarto kung saan nakahiga ang katawan ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumapit at bumagsak ang kanyang mga luha. Ang kanyang ina, na palaging nandyan para sa kanya, ay nakahiga na para matulog. Ngunit, sa kanyang puso, alam niyang wala na to. Ma, hindi ka pwedeng mawala sa akin. Sigaw niya habang ang mga luha ay bumubuhos mula sa kanyang mga mata. Ang mga tao sa paligid ay nagulat sa kanyang sigaw, ngunit hindi niya alintana ang kanilang mga tingin. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang nanay, ang mga daliri nitong lumambot at nahulog ang kanyang mga luha sa pisngi nito. Ma, patawarin niyo po ako. Hindi ko naisip na mawawala ka. Ang dami kong sinabing masakit sa'yo at ito ang nagiging kapalit. Ang pag-iyak niya ay tila isang sigaw ng puso. Muli niyang hinawakan ang mukha ng kanyang nanay. Ang mga pangarap at mga saloobin na dati niyang iniiwasan ay tila bumalik sa kanya. Sa lahat ng mga pagkakataon na iniiwasan kita at pinabayaan ang mga nararamdaman mo, ito ang pinakamalaking pagkakamali ko. Hindi ko na alam kung paano ako magiging okay sa lahat ng to. Habang ang kanyang mga luha ay patuloy na bumubuhos, nahulog ang mga bisita sa kanyang paligid. Ang mga alaala ng kanyang ina, ang kanyang mga payo, mga yakap at mga ngiti ay nagbalik sa kanyang isip. Saksi siya sa mga sakripisyo at paghihirap ng kanyang nanay at ang lahat ng ito ay tila umabot sa kanyang puso. Ma, patawad. Patawad po sa lahat. Bulong niya habang ang pag-iyak ay hindi na mapigilan. Sa sandaling iyon nang bumuhos ang kanyang pag-iyak, naisip niya kung gaano siya kaswerte na nagkaroon siya ng isang ina na handang magsakripisyo para sa kanya. Ang mga salita ng kanyang nanay na hindi nagmamalupit, kundi nagmamahal, ay bumabalik sa kanyang isipan. Ang mahalaga, nandito ako. Tanging pag-ibig ang dala ko sa'yo. Habang ang mga tao ay patuloy dumadating at umaalis sa burol, patuloy ang kanyang pag-iyak. Sa kabila ng lahat, tila nakahanap siya ng kapayapaan sa kabila ng sakit na dulot ng pagkawala ng kanyang ina. Alam niyang kailangan niyang tanggapin ang lahat ng nangyari, ngunit sa mga oras na ito, ang kanyang puso ay puno ng hinanakit at pagsisisi. Matapos ang mga araw ng pagdadalamhati, nagpatuloy ang buhay ni Rebecca. Ngunit ang sakit ng pagkawala ng kanyang ina ay tila walang hanggan. Isang araw habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanilang bahay, napansin niya ang isang kahon na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Sa kuryosidad, hinila niya ito at inaisa-isa ang mga laman. Dahil sa hindi pagkakaintindihan na gawa ni Rebecca na huwag isipin ang mga bagay na mahalaga sa kanilang tahanan, habang hinuhugot ang mga lumang damit at mga laruan, natagpuan niya ang isang maliit na liham na nakatali gamit ang lumang ribon. Sinalat niya ang papel at nakita niya ang pangalan ng kanyang ina sa itaas. Rebecca, anak ko. Binasa niya nang mabanggit ang pangalan niya. Kung nabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako.
Ito ang ilan sa mga bagay na nais kong ibigay sa iyo sa tamang panahon. Inipon ko ang lahat ng ito para sa iyo, anak, para sa iyong kinabukasan. Habang binubuksan niya ang liham, napansin niyang mayroong maliit na sobre na nakalakip. Inalis niya ito at nakita ang isang bank card. Ang puso ni Rebecca ay tila tumalon. Ano to? Tanong niya sa sarili habang lumalabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Inilabas niya ang card at nagulat siya sa nakasulat na halaga. Milyong-milyong piso. Ang mga salita ay umuugong sa kanyang isipan at ang kanyang damdamin ay nag-iba. Inipon mo ito para sa akin, ma. Sa gitna ng pag-iyak, sinimulan niyang basahin ang iba pang mga nilalaman ng kahon. Nariyan ang mga litrato ng kanilang pamilya, mga sulat mula sa kanyang ina na naglalaman ng mga mensahe at pagmamahal at inspirasyon. Pero ang bank card ang pinakamahalaga sa lahat. Ngunit sa kabila ng kanyang lungkot, ang mga salitang binitawan ng kanyang nanay sa liham ay patuloy na bumabalik sa kanya. Anak, ito ang mga pinaghirapan ko. Gamitin mo ito para sa iyong kinabukasan. Palaging tandaan na sa kabila ng lahat, nandito lang ako para sa iyo, anak. Ipagdarasal ko ang iyong tagumpay at kaligayahan. Habang patuloy na pinagmamasdan ang bank card, naramdaman niya ang pangako ng kanyang ina na kasama siya sa kanyang mga hakbang. Ang mga tagumpay na nakamit niya ay bahagi ng legasiya ng kanyang nanay. Isang bahagi ng puso ni Rebecca ang nagpasya na gamitin ang bank card para sa mga pangarap na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa alaala ng kanyang nanay. Hindi lamang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng pagmamahal at pagpapahalaga sa pamilya. Ang mga pighati at pagkakamali ay wala ng halaga. Ngayon, siya ay isang misyon, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ina na nagbigay sa kanya ng lahat ng ito. Ikaw, Kahuanetels, ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.